Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba mapasa ang data from controller gamit ang ASP.NET MVC. Ngayon, search natin ang ASP.NET, itong MVC. Click natin itong ASP.NET Web Application .NET Framework. Click natin yung next. Pangalan natin itong project as passing data. Click natin yung create. Click natin itong empty at i-check natin itong MVC. Click natin yung create. And pag nakapasok na tayo guys, kailangan natin i-install yung package ng JavaScript ng Bootstrap. Click natin tong tools, tapos yung get package manager. Click natin tong package manager console. Ito na siya guys. Type natin install package version 3.0.0 Bootstrap. Click natin yung enter. Ayan po, nag-download na siya guys. Ito po siya. And nakikita nyo guys, nag-download na yung Bootstrap. And tapos na siya mag-download. Ngayon, right click natin tong controller. Click natin tong add. Click natin yung controller. Itong MVC controller empty. Ito yung click natin. Click add. Ito pangalan natin guys yung controller natin. Pwede nyo ilagay kahit ano basta sa dulo may controller ito. Ngayon gagamitin ko siya sa home controller. Ayun yung papangalan ko dyan. After that, click na, punta tayo dito, type natin view bug.age equals to 20 semicolon, as view bug.name equals to programmist ph semicolon view bug.address equals to block 2 lot 5 sa tabi street. Yan, lagay natin semicolon. Tandaan guys, kailangan capital letter yung B. Kapag in small letter niya, magkakaroon tayo ng error. Like for example, ayan, makita nyo guys, magkakaroon siya ng error warning, kaya kailangan capital yan. Pagtapos nyan, para makapag-create tayo ng view, kailangan natin i-right click tong index. Pag right click, add view. Tong index, click natin tong add. Makita nyo siya guys dito mamaya, nasa view. Ito na ngayon siya guys, yung index.html. Tapos kailangan natin siyang i-import using passing data.model semicolon. Delete natin to. Tayo ng
block type HTML bakit hindi siya nag-import. Sorry. Controller pala siya. Tapos, type natin ng head. Meta. Set. UTF-8. Natin ang title. Passing data. Pagkatapos yan ay click natin yung lagay tayo dito ng body. Close natin yung HTML sa body. Import natin si view bag.name. Ano pala natin siya si name bag.name and age view bag.age address view bag.address. And guys, tapos na. Click natin tong run. Yan siya guys, nakikita nyo. So, kailangan natin siya ng nalagyan ng semicolon. Walang semicolon yan. X muna natin to para mas readable siya. Lagyan natin ng BR. Import natin ng BR. Meaning ng break line. Run ulit natin siya. Tingnan natin kung mas malinaw na. Mas madali na siyang basahin. And guys, nakikita nyo na output na natin siya. Thank you for watching and don't forget to click like and subscribe.